Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Grabe itong ating bibiradahan ngayon, itong Tangery Survey Firm na naglabas po ng bagong survey. Kumbaga sa ginawa ko noon na kalye survey, non-commission, hindi nababayaran. Ito namang Tangery mga kababayan, non-commission po ito. Grabe ang lumabas. Nilampaso ni Bongo at ni Sara Duterte yung mga pinklawan, dilawan at mga manok ng bangag. Dahil dito, galit na galit sila mga kababayan. Minumura nila itong Tangery Survey Firm. Bakit daw si Sara Duterte ang lumalabas at Bongo? Grabe daw ang ginagawang mind conditioning ng mga ito. Galit na galit sila. Bakit daw ang aga-aga nagsusurvey na? Mga kababayan, ganito ang mga reaction ng mga bangag ng mga 80-80 na hindi makaintindi na pag hindi pabor sa kanila, galit na galit po sila. Pakinggan po natin si Berting Labra. Galit na galit. At minumura niya itong survey firm na ito. Bakit daw ang aga-aga pa, nagsusurvey na, dapat daw ipagbawal itong survey na ito. Sige nga, i-play nga natin ang kabaliwan ng vlogger na ito. Ginigigil mo ako, Berting Labra. Sige nga, i-ano mo nga, paano mo murahin itong survey na ito? Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's napakaaga na mga mind conditioning na ito. Ito mga kababayan, oh. Talaga? Inang tangheri to. Minumura niya. Ito pong tangheri, Oh. Naglabas po ng survey. Di mo maamin. Ito pong survey nila ay para po sa presidential preference survey para po sa presidential elections sa 2028. Anak ng teting 3 years pa. 3 years pa mga kababayan yung susunod na eleksyon, yung presidential elections. Galit na galit siya. Tapos eto nga inang tanghering ito. Minumura niya. Ay minamind condition na agad ang ating mga kababayan. Mind conditioning daw. Eto po daw ang ayon daw sa kanilang mga napiling tanungin. Eto mga kababayan, Nagagalit ang lolo nyo, mga kababayan. Nagagalit si Berting Labra. Maaga pa daw yung survey na ito. Inihahanda na ang mind conditioning na ito. Mga kababayan, itong mga bangag na ito, galit na galit. Matindi ang mga ginagawa ng mga ito. Talagang hindi maamin na si Sara Duterte ang gusto ng taong bayan. Wala pa si Marcoleta dyan, Kumbaga, si Marcoleta, wild card yan. Naku po, pag yan, gugulating kayo sa one day before. Yari na kayo. Itong si Leni Robredo, panis yan. Sila De Lima, sila Bam Aquino, sila Risa Hontiveros, sila Erwin Tulfo. Kahit sinong Tulfo yan, pag si Marcoleta at Sara Duterte or Bongo, babangga giba-giba. Alam niyo naman ang mga ito, hindi maamin ang mga sigaw ng taong bayan. Tuloy natin paano murahin ni Berting Labra itong survey firm ng Tangery. Sa litrato yung inyong mga idol. Sabi po ng ito nga inang tanghering ito. Latest Tangery survey. Si Vice President Sara Duterte at Senator Bongo raw ang projected mga kababayan to be the President and the Vice President respectively for 2028. Anak ng toko yan. Paano nyo nasabi na sila ang projected President and Vice President? Ilan ba tinanong niya? Tingnan nga natin.
Galit itong na inang galit. hearing ito. Galit Nagmamind na galit. conditioning na naman eh. Aga nyo 2028. Alam nyo mga kababayan, itong vlogger na ito, si Berting Labra, na alam nyo nung tumatakbo si Marcoleta, na sinasabi niya, isa rin ito sa mga vlogger na nilalait si Marcoleta. Kasama ng mga bangag na vlogger na wag daw subukan ni Marcoleta dahil mapapahiya daw. Kasi wala namang karisma si Marcoleta eh. Hindi gusto ng taong bayan. Mr. West Philippines ka lang Marcoleta eh. Nilait nila, niyurakan nila. At minaliit nila ang boto ng Iglesia ni Cristo Minaliit ang boto at pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Anong nangyari? Nanalo si Marcoleta. Number 6, landslide ito. Kasama nila General Bato at Bongo. Kasama ng Duterte na ito. Yung Big 3 ng PDP laban, nilampaso yung mga alyansa. Itong vlogger na ito mga kababayan, isa ito sa mga nilalait po ang kapatiran. Inalimura ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng mga binoto ng kapatiran, niyurakan niya na hindi porke dinala ng Iglesia ni Cristo, mananalo na. Yan ang tandaan nyo, mas marami ang Katoliko. Yan ang sinasabi ng mga vlogger na ito. In-small nila, in-underestimate nila itong pagkakaisa ng buong Iglesia ni Cristo. Anong nangyari nung lumabas ang resulta ng eleksyon? Nanalo si Marcoleta. Napahiya itong mga manok nyo. Pati nga si Isko Moreno in-underestimate mo ang bilang ng mga kapatid sa Manila. Nasasabihin mo, kukunti lang naman ang Iglesia ni Cristo Mahiya-hiya kayo, napakaraming Katoliko sa Manila. Hindi mananalo si Isko Moreno. Anong nangyari? Nanalo si Isko Moreno. Manunumpa sa Lunes, sa Hunyo 30. Magugulat yung mata mo, mamumulagat sa inggit. Ngayon, binabatikos mo itong Tangerie, minumura mo na maaga pa, mind conditioning na. Non-commission yan na mga survey ikumpara sa mga survey nyo na nababayaran. Ituloy pa natin ang kahibangan ng vlogger na ito. Mga kababayan, nabibwisit lang kasi ako kasi si Marcoleta inalimura ng taong ito. Sabi niya, hindi naman mananalo yan. Konti lang naman ang Iglesia ni Cristo. Anong nangyari? Nung nalaman ng sanlibutan, nalaman ng mga Katoliko na si Marcoleta ay sinuportahan ng pamamahala, nagkaisa ang buong Katoliko, born again, protestante, lahat ng mga pagano, binoto si Marcoleta. Ngayon, nag-iiyak ka ngayon, kasama ng mga bangag na ayaw kay Marcoleta. Ituloy pa natin. Paano umiyak itong vlogger na ito? 2025 pa lang ngayon, katatapos pa lang ng eleksyon. Pero pa nga impeachment, di pa nga naumpisahan Gagawin nyo na agad presidente si Sara Duterte at si Bongo, vice president. Inang tangheri yan. Ilan ba yung tinanong nyo? Wala nga 2,000 participants. 2,000. Ilan ba ang botante ng Pilipinas? Ilang milyon ang botante ng Pilipinas? 2,000 lang yan, 2,000, tas may margin of error pa. Sa 2,000 na tinanong ninyo, meron pang 2.15% na margin of error. Ibig sabihin, mali pa.
Oh, meron pang error. Hindi siya ganun na ka-accurate. Saka ang tagal-tagal pa. 3 years projected, mga kababayan, to be the president. Alright, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Batang Maynila to, it's napakaaga na mga mind conditioning na ito. Ito mga kababayan, inang tangheri to. Ito pong tangheri, naglabas po ng survey. Ito pong survey nila ay para po sa presidential preference survey para po sa presidential elections sa 2028. Anak ng 3 years pa. Galit na galit. 3 years pa, mga kababayan, yung susunod na eleksyon, yung presidential elections. Tapos eto nga, inang tanghering ito ay minamind condition na agad ang ating mga kababayan. Eto po daw ang ayon daw sa kanilang mga napiling tanungin. Eto mga kababayan, Galit na galit sila, mga kababayan. Sa litrato yung inyong mga idol. Iyak. Sabi po ng eto nga inang tanghering ito. Latest tangheri survey. Si Vice President Sara Duterte at si Senator Bongo raw ang projected, mga kababayan, to be the President and the Vice President respectively for 2028. Anak ng toko yan. Paano nyo nasabi na galit sila? Galit na galit. Ang projected President and Vice President, ilan na ba tinanong niya? Tingnan nga natin. Itong inang tanghering ito. Galit na galit si Berting Labra. Aga nyo 2028 pa, 2025 pa lang ngayon, katatapos pa lang ng eleksyon. Pero pa nga impeachment, di pa nga naumpisahan Gagawin nyo na agad presidente si Sara Duterte at si Bongo Vice President. Inang tangheri yan. Ilan ba yung tinanong nyo? Wala nga 2,000 participants. 2,000. Ilan ba ang botante ng Pilipinas? Ilang milyon ang botante ng Pilipinas? 2,000 lang yan, 2,000, tas may margin of error pa. Sa 2,000 na tinanong ninyo, meron pang 2.15% na margin of error. Alam niyo, mga kababayan, nung yung survey ng Pulse Asia, kung ano-ano mga survey noon, lumalabas sila, yung mga manok nito, yung alyansa na laging number 1, wala si Marcoleta, ang lumalabas lang sila Bongo, tapos nilalait sa Marcoleta, nasa number 30 daw. Tuwang-tuwa ito. Paano manalo si Marcoleta? Wala sa survey. Itong survey na ito nagpapakita ng katotohanan. Tapos ngayon, mga kababayan, itong Tangerine na survey na ito, galit na galit dahil yung mga manok niya ay wala sa survey. Ang umalingaw-ngaw po itong tandem ni Bongo at Sara Duterte. Paano pag ang nilagay dyan Marcoleta, di nag-iiyak ka lalo. Ito yung bumabatikos po sa buong Iglesia ni Cristo na kinu-question ang mga dinala ng Iglesia ni Cristo. Bakit daw hindi si Soto, hindi si Ping Lacson, hindi si Erwin Tulfo? Malayo naman sa karanasan at experience daw ng mga ito. Nung nangyari, nanalo si Marcoleta. Ngayon, kinu-question ng Berting Labra na ito. Itong survey ng Tangerine. Umiiyak, mga kababayan, kasi itong si Lenny ang kanyang paborito. Itong si Erwin Tulfo o Rafi Tulfo, kung sino pong Tulfo. Sila De Lima ang gusto. Sila Risa Hontiveros, Bam Aquino. Anong nangyari, nilang paso lang ni Bongo at ni Sara Duterte. Kahit malayo pa Survey nga yun Paano pag nag-survey pa ako? Dilala kong umiyak. Non-commission ito. Ito'y kusang loob na survey. Walang bayad-bayad. Hindi kagaya nyo.
Mga pera-pera lang kayo. O tuloy natin. Paano mag-iyak itong Berting Labra na ito na nilait si Marcoleta? Napahiya ng bonggang-bongga, lalo na nung nalaman na number 6. Pati si Mayor Isko nilalait nito eh. Hindi porke dinala ng Iglesia ni Cristo mananalo na. Ganito ito eh. Pero nung nanalo na, umiiyak ito eh. Tuloy natin. Ibig sabihin, mali pa. Oh. Meron pang error. Hindi siya ganun na ka-accurate. Saka tagal-tagal pa. 3 years pa. Walang iya. Tapos sasabihin nyo, projected President and Vice President. Inang tangherya. Nakakabisit. Ang aga. Kids, come to the table, please. Garlic bread's ready. I said the garlic bread's ready. And a napkin. O mga kababayan, galit na galit sila mga kababayan dahil sa lumabas na resulta ng survey na ito. Galit na galit itong Berting Labra na ito. Galit na galit sila. Nako po, iyak na kayo, Berting Labra, kasama ng mga bangag na kasama mo. Umiyak kayo hanggang sa gusto nyo kasi nga, hindi na kayo gusto ng taong bayan. Wala na kayo, panis na kayo. Promise, hindi na kayo gusto ng taong bayan. Yung impeachment nga, basura na eh. Pati kayo basura eh. Ang gigigil ako sa inyo eh. Kahit anong gawin yung iyak, walang magagawa yung pag-iiyak nyo. 0.15% na mati ng Pilipinas. Ilang milyon gagawin nyo na ang presidente si Sara Duterte at si Bongo Vice President? Inang tangheri yan. Ha? Ilan ba yung tinanong nyo? Wala nga 2,000 participants? 2,000? Ilan ba ang botante ng Pilipinas? Ilang milyon ang botante ng Pilipinas? 2,000 lang yan, 2,000, tas may margin of error pa. Sa 2,000 na tinanong ninyo, meron pang 2.15% na margin of error. Ibig sabihin, mali pa. Meron pang error. Hindi siya ganun na ka-accurate. Saka tagal-tagal pa. 3 years pa. Walang iya. Tapos sasabihin nyo, projected President and Vice President. Inang tangherya. Galit na galit. Ang aga nyo naman. Ang aga nyo naman mag-mind conditioning. Di pa nga nagsasabi itong mga to kung tatakbo to o hindi eh. Walang iya talaga itong Kaya nga galit na galit, Berting Labra. Si Lenny, si Larissa, sila Tulfo, sila Risa Ontiveros, De Lima, hindi lumalabas. Ang gusto talaga ng bayan, si Bongo at si Sara Duterte. Kahit anong gawin nyo, mag-iyak kayo dyan. Kahit anong gawin mong mag-iyak-iyak ka, wala na. Kahit anong gawin mong promote sa kanila. Hindi ka ba nakakaintindi at mga bangag, pinklawan, dilawan? Hindi kayo gusto ng bayan. Mahiya-hiya kayo sa mga pagmumukha nyo. Kasi, nandidiri sa inyo ang taong bayan sa ginawa nyo kay Duterte, kay PRRD. Winalangyan nyo ang bayan. Hindi mo ba naiintindihan yung mga amo mo na walang ginawa kundi mamerwisyo sa bayan? Kaya kayo na namumura ng mga Pilipino sa mga ginagawa nyo tignan nyo, Lenny, anong magagawa niyan, Lenny Robredo? Magaling lang yan sa campaign. Pero walay pa din. 'Di ba? Kayo ang may pera, pero sila Marcoleta wala. Nanalo kasi kusang loob yung mga advertisement, mga tumulong na mga individual, napakarami.
Kasi naniniwala sila kay Marcoleta at Sara Duterte. Paano pag si Sara Duterte at Marcoleta ang magtandem? Di mag-iyak kayo. Baka pati buong mundo magulat. Baka mapatigil ang gera sa Iran at Israel. Sabi ko sa inyo Inang tanghering ito. Pasensya na po kayo mga kababayan. Minumura niya. Ang tagal pa mga kababayan 3 taon pa. 3 taon pa ang susunod na eleksyon. Tapos ito po nga tanghering ito, naglabas ng para saan? Bakit kayo naglalabas ng napakaagang survey? Na ang tinanong nyo lang 2,000. Ni wala pa sa katiting, wala pa atang 1% ng botante sa buong Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, na projected to be president and vice president? Ang kapal naman ng inang tanghering ito. Ibang klase. Dapat itong mga survey na ito mga kababayan, dapat pinagbabawal to Kasi ginagamit ng mga politiko, nagbabayad ang mga politiko, binabayaran itong mga survey firms. Sabihin ng tanghering, hindi naman kami bayad. Hindi bayad. Ngek-ngek nyo. Umiiyak si Berting. Imposibleng walang bayad dyan. Ano yan? Husang loob? Volunteer? Volunteer kayo? Pero pagka mga kababayan, yung manok nito ang nanalo sa survey, ay baka magpalit yun ito. Magtawag ng mga kagawad at mga kapitan pakiinin nito sa sobrang yabang. Na pinagmamalaki, wala na, hindi na mahal ng mga tao ang mga Duterte. Wala na, pati survey, ayaw na. Hindi labag sa kanyang kalooban itong lumabas na survey. Dahil Duterte pa din ang taong bayan. Bongo. Sabi ko nga sa'yo, pag si Marcoleta ang nandyan, yari kayo. Kahit sino pang itapat mo, Leni, Robredo, Risa, Tulfo, Soto, na matagal na, tumanda na, walang nagawa. Ping Lacson, nako po. Mga Walay. Leni Robredo, lalampaso lang ni Duterte yan. Risa, nangangarap na maging Pangulo, ayaw din ng taong bayan. De Lima. Franz Castro, maging vice-presidente daw. Nako po. Nakakahiya naman yung mga inilalaban nyo. Puro sablay. Puro may kaso. Meron kasing mga survey na na commission survey. Ibig sabihin na commission survey, may nagpa-survey. Negosyo yan Negosyo yan. Tapos, ito pa. Ginagalit nyo talaga ako Ang inang tanghering to. Galit na galit. Galit na galit ito. Hindi ako nagbumura. Sabi ko, inang tanghere. Inang tanghere. Inang labra ito. Noong nakaraang eleksyon mga kababayan, pagbasihan natin yung nakaraang eleksyon, doon po sa kanila mga survey, Pulse Asia, Publicus, inang tanghering ito, SWS, laging nandoon si Ramon Bong Revilla Jr. Laging pumapasok sa top 12 si Willie Revillame. Sino pa? Laging pumapasok si Tulfo. Sino ba yung Tulfo? Si Ben Tulfo. Laging pumapasok. Misa nga magkasunod pa sila May pagkakataon pa sa survey nila. 1-2, parehas Tulfo. Doon sa election survey nila, netong nakaraan, may nakita ba tayong Bam Aquino na pumasok sa top 12? Kaya nga, Berting Labra, ito, survey lang ito. It's just a prediction, hindi yan totoo. Kumbaga, lang ito. Siguro na interview lang nila yung mga gusto kay Sara Duterte.
Yun nga lang, iba yung noon saka ngayon Ngayon, ayaw nila sa mga manok nyo kasi mga luma na yan. Alam ng mga kurap yan. Mababaho na ang mga yan Subok na walang kwenta ang kanilang paglilingkod sa bayan. Kita nyo naman si Sara Duterte. Piniga nyo ito. Siniraan nyo ng siniraan. O, itong impeachment na ito, mababasura pa. O, anong magagawa nyo ngayon? O, minumura mo ba itong survey na ito? Hindi ka naniniwala. Hindi ka naman pinipilit maniwala. Pero sabi ko sa iyo, real talk ito. Yung mga manok mo sila, Lenny, Tulfo, Risa Ontiveros, Bamakino, walay yan, hindi yan mananalo. Kung itapat kay Marcoleta at Sara Duterte at Bongo, alam nyo mga kababayan, tatlo lang yan Tatlo lang pagpipilian dyan. Either Sara Duterte, yan, visible na yan. Sara Duterte at yung dalawa, si Marcoleta at Bongo, yan yung pinagpipilian. Pero sabi ko nga sa inyo, wild card itong si Marcoleta. Magiging, nakikita ko sa aking mga pangitain, natulog ako kahapon. Maaga na naginip po ako na si Caro Dante ay magiging vice-presidente. Naku po. At nag-iiyakan itong mga buwaka ng inamong mga bangag na ito. Mga kababayan, na galit sila sa survey na ito. Tapos nag-eleksyon na daw mga kababayan, natalo daw lahat ng kalaban. Dilawan, nagsanib puwersa, Pinklawan, Bangagan, umiyak ng singdami ng dagat na tubig. Umiyak daw sila mga kababayan, hindi nila matanggap na yung isang Marcoleta at Sara Duterte ay nanalo sa eleksyon ng 2028. Hindi nila matanggap yan. Yan yung aking nakikita sa aking mga panaginip. May nakita ba tayong sino? Si Kiko Pangilinan na pumasok sa top 12? Nakakapagtaka nga yan Magic. So, hindi po accurate ang survey. Kaya wag po natin paniniwalaan yung mga survey. Ito po mga kababayan, kay aga-aga. Walang hiya yan. Hindi ka ba lumalabas ang bahay nyo, Berting Labra? Pumunta ka sa palengke. Pumunta ka sa mga terminal, sa mga tongitan, sa mga umpok-umpok na mga tambayan, itry mo. Duterte, Marcoleta, or Bongo ang gusto nila. Pero itanong mo itong mga Risa Ontiveros, De Lima, Franz Castro, sila Tulfo, Soto, itong mga binabanggit mo dito, sila Luz Boy, walay yan, hindi yan mananalo kahit anong gawin mong pag-promote sa kanila. Kasi nga, wala nang amor sa bayan ng mga ito. Promise yan. 3 taon pa po bago mag-eleksyon. Pero etong inang tanghering ito, iminamind conditioning na ang mga tao. Iyakin? 2,000 po 2,000. Ang napakayakin mo. Pinili nilang hindi ko alam kung saan kinuha ito mga tinanong nila. At malamang mga DD shit. Malamang mga DD shit ang tinanong nito. Ikaw, bangag. Ito, huwag na natin Ikaw, basahin ito bangag na bibisit ako Dito, tingnan na lang natin yung nabibisit numero. ka kasi bangag ka. Ito mga kababayan, dito na Aga-adik. tayo sa Vice Presidential Preferential Survey. Kung gaganapin daw ngayon ng Vice Presidential Elections, ito raw ang magsisipanalo. Pero etong mga ito, hindi pa naman sila nagsasabi na sila'y tatakbo sa pagka-Vice President. Pero dahil nga naisip ng inang tanghering ito, para ma-mind condition lang ang mga tao, eto naglabas sila ng survey kuno. Iyakin! At eto raw ang gusto ng tao.
Wala nga, Yan gusto naman ng tao, talaga 2,000. gusto ng bayan eh. Kumpara mo, ilang porsyento? Wala pang 1%. Ang 2,000 Hindi mo ba kinuha lamang nyo para statistic? tanungin Honghang. sa total number of voters dito sa Pilipinas. Tapos para ba nga magko-conclude kayo na projected to be president and vice president? Yan naman talagang maging pangulo. Kapal lang alangalan nyo Iyakin, umiyak ka na. Umiyak ka na ng isang dagat na tubig. Nang makita mo. Nag-iiyak ka ngayon kasi hindi lumabas yung mga amo mo. Si Mayor Isko nga, binabanatan mo nun. Dinala ng Iglesia ni Cristo, galit na galit ka. Sinasabi mo, hindi porke dinala ng Iglesia ni Cristo, mananalo na. Mas maraming Katoliko. Ilan lang ba ang Katoliko sa Iglesia ni Cristo sa Manila? Mas maraming Katoliko, Protestante, born again, Muslim. Nung nangyari, nanalo si Mayor Isko, pati si Marcoleta, nilalait mo. Diba? In-underestimate mo ang bilang ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ngayon, nagagalit ka naman dito sa tangerine na ito. Na bakit si Sara Duterte at Bongo ang nanalo. Ulitin mo para masatisfy ka. Ginigigil ako nito mga kababayan eh. Ha? Dito raw sa 2028 Vice Presidential Survey. Ito kasi 2028, yung tagal pa Imbis na nagtatrabaho tayo. Kayo yung mga politiko. Natatapos pa lang na eleksyon. Magtrabaho muna kayo. Huwag nyo munang isipin na itong eleksyon sa susunod. 3 years, baka pwede naman magtrabaho muna kayo. Anak ng toko. Tulong para alaga ang puso, resistensya, mata at buo. Galit na galit ang lolo nyo, mga kababayan. Galit na galit. Kasi hindi niya matanggap na walay itong mga sinusuportahan niyang politiko. Walay itong sinusuportahan mo. Wala talaga, mga kababayan. Nakakaawa ka naman. Wala bang panggatas? Si Bongo daw. Ayan, ang number 1. Kung gaganapin daw ang 2028, yung buhok tuloy tumayo. Kung gaganapin daw ang 2020, kung gaganapin daw ang vice presidential elections ngayon, si Bongo raw ang mananalo at makakuha ng 38%. Pwede nyo pa ginawang 100. Total, gusto nyo naman na si Bongo talaga mapakita nyo na siya ang Ayan mga kababayan, si Bongo kasi ang nakuha niya mga kababayan. 38%, si Sara Duterte 35%, si Leni ay 19%. Mga kababayan, si Bam Aquino 22%, Tulfo 9%, Risa 5%, Erwin Tulfo 4%, Risa, naku po mga kababayan, paiba-iba ito. Talagang fluctuation yung nila Risa, Leni, pababa ng pababa. Parang spaghetti pababa. Pero sila Marcoleta, Bongo, at Sara Duterte, pataas ang pataas, mga kababayan. Hindi mapigilan. Parang rocket. Parang missile sa sobrang pasabog nito. Dinaig pa ang gera sa Iran at Israel sa sobrang mainit na pasabog. Galit na galit sila mga kababayan eh. Sinusuka na nga kayo ng taong bayan, di nyo alam. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang, Duterte ang gusto ng taong bayan. Hindi nyo ba magets? Ginigigil nyo ko. Gusto nyo maging vice presidente. Pwede nyo pa ginawang 100. Nahiya pa kayo. Inang tangheri to. Galit na galit si Lolo. Susunod daw si Bam Aquino. Si Bam Aquino, kababalik pa lang sa Senado. 6 years ang 6 years ang pwesto niya sa Senado. Sa 2028, 3 years pa lang. Sa tingin nyo, tatakbo si Bam Aquino para maging vice president?
Sa tingin ko hindi kasi matagal-tagal na siyang nawala sa sa Senate. So sa tingin ko tatapusin niya yung 6 years. At mag-observe muna yan kung anong dapat gawin. Oh. Pero inilagay na nga Tangheri Pangatlo raw si Rapi Tulfo. Kahit 9%. tumakbo yan, wala yan. Bababa na ng sunod. Alam mo kahit si Tulfo, wala yan eh. Magagaling lang yan sa video-video. Di mo alam, mga vlogger yan. Hindi tunay na lingkod ang mga yan. Mabilis yan pagka may video kasi may kita. Tignan mo, itong impeachment, walay sila. Tahimik pa. Pero pag mga usapan ng mag-asawa, kapitbahay, kay kumare, kay kumpare, kay lolo, lola, chismisan, sa pamilya, mabilis yan sa alas 4. Pero sa totoong problema ng taong bayan, walay. Ay naku, sirang-sira na rin sa taong bayan yan. Hindi mo ba makita? Magaling lang yan sa TV. Sa pa-video-video. Idol ko yan dati pero ngayon walay na sa akin. Hindi talaga, ewan ko sa akin palagay X yan sa akin. Ba't niyo bang ginawa 0? Ginawa niyo ng 0 at 100 si Bongo para tapos na. Baka lalo kong umiyak. Ano gusto niyo palabasin dito Rapi Tulfo, 9%. Ontiveros, 5%. Erwin Tulfo, si Erwin Tulfo kakapanalo pa lang yan Si Ontiveros, hindi naman tatakbong vice president yan. Yan ay halimbawa lang yan. Bobo nito. Ito, nangangarap din to. Nangangarap din to Kaya nga, pinipigil yung impeachment Taas din ang pangarap na itong si Kilay mas lalo na yung sumunod, Amy Marcos, nangangarap dito maging presidente. Kaya yung presidente, nakapatid niya, kung ano ang ginagawa niya. Ibig ng presidente, kapatid niya, kadugo niya, mas pinili pa niya yung kaaway nung presidente, na kapatid niya. Mas pinili pa yung mga yung mga tulonggis. Nangangarap niya, Robin Padilla. Isa pa yan. Buti na lang, matatapos ka na sa 2028, tapos na paghihirap namin. Ang sakit na ng ulo namin si Others daw, 3%. Kilala niya ba si Others? Saka si Undecided. Mas mataas pa si Undecided kaysa kay Others. Mas mataas pa si Undecided kaysa kay Risa Ontiveros. Ito, kalokohan talaga to. Ang aga kasi. Ang aga. Paano kung si Marcoleta nandyan, di mag-iyak kayong mga bangag kayo, mga kababayan? O kayo na umusga dito. Nag-iiyak ang mga ito, mga kababayan Hindi nila maamin na na ayaw ng taong bayan itong kanilang manok. Nakakahiya kayo. Kaya mga kababayan, kayo nang umusga dito. Talagang kahit sa survey, Duterte, Marcoleta, Bonggong lumalabas. Malakas talaga ang karisma ng mga Duterte, lalo na pag nandyan si Marcoleta, Bongo. Nako, iyak mga bangag, Pinklawan, Dilawan, nagsama-sama. Nagsanib pwersa, kaso sinusuka kayo ng taong bayan Kaya mga kababayan at mga kapatid, palike at pa-share po ang ating munting channel para po malaman ng buong mundo na panalo ang nasa katwiran. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po.